Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. August 21, 2025 nang nag-trending at nag-viral sa social media ang karumal-dumal na sinapit ng isang ina. Ang mas nakakalungkot pa sa krimen na ito, nagtapos ang buhay ng isang ina sa kamay pa mismo ng sarili niyang anak. Ang tanong nga ng karamihan, bakit nagawa ito ng isang anak sa mismong taong nagluwal sa kanya dito sa mundo? Ang kwento natin ngayon ay nagsimula sa isang nakakasulasok na amoy mula sa isang bahay sa Misamis Occidental. Ang mga residente ng lugar ay labis na naabala dahil sa hindi kaaya-ayang amoy mula sa isang bahay. Nung unang araw na kumalat ang mabahong amoy, inakala lamang ng mga residente na ito ay patay na hayop. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas tumindi ang amoy kaya napagtanto ng mga residente na hindi iyon basta patay na hayop lamang. At para nga solusyonan na ang problema sa lugar, isang residente na ang humingi ng tulong sa mga pulis. At August 20, 2025 bandang 2:00 ng hapon nang natanggap ng Plaridel Municipal Police Station ang isang tawag hinggil sa masangsang na amoy sa northern poblasyon. Ang mga pulis ay agad na nagtungo sa nasabing lugar. At pagdating nga ng mga pulis sa lugar, sinabi ng mga residente sa kanila ang kanilang hinaing tungkol sa istorbong idinudulot sa kanila ng nakakasulasok na amoy. Ang ibang residente naman ay itinuro sa mga pulis ang isang bahay na pinaghihinalaang nilang pinagmumulan ng amoy. Subalit hindi pa man tuluyang nakakapasok ang mga pulis sa nasabing tahanan, napatras na lamang sila at hindi kayang pumasok sa loob ng bahay. At nagsuot na nga sila ng patong-patong na face mask at saka ulit sinubukan ng mga pulis na pumasok sa bahay. Sa ilalim nga ng bahay na tila ba tambakan ng mga gamit, nahanap ng mga otoridad ang sanhi ng mabahong amoy. At laking gulat ng mga pulis nang nakita ang isang labi ng babae na kasuklam-suklam na ang itsura. Matinding takot at pagkabigla nga ang bumalot sa lahat ng residente ng lugar matapos mabunyag na labi pala ng tao ang ilang araw na nilang naaamoy. Ang mga responding police ay nag-request sa kanilang istasyon ng isang SOCO team na siyang mangunguna sa investigasyon. Sa paglalarawan nga ng SOCO, nabubulok na at ilang araw nang walang buhay ang babae. Ang labi ay may presensya na din ng maliliit at gumagapang na hayop na nagkukumpirma na matagal na itong nasa ilalim ng bahay. Agad din namang nakilala ang biktima na si Warlita Bayton Yuson, 55 years old. Nang datnan nga ng SOCO ang labi ni Warlita, siya ay nakabalot pa sa cellophane at talagang sinadya itong itago sa tambakan ng gamit kung sino man ang pumatay sa kanya. At ang nakakagulat nga sa krimen na ito, ang suspect batay sa unang investigasyon na pumatay sa biktima ay ang kanyang sariling niyang dugot laman. Ang suspect ay kinilalang si Mark Kevin Bation, 15 anyos at siyang kasama ni Warlita sa bahay. Ayon sa isang ginang na kapitbahay ni Warlita, ilang araw na ang nakakalipas nang narinig nila ang isang sigaw na humihingi ng tulong ng 4 na beses. At ang ingay nga ay nagmula mismo sa bahay ng biktima. Subalit ang sigaw na narinig ng mga residente ay agad ding nawala, kaya naman tila ipinagkibit balikat na lamang nila ito. At makalipas nga ang ilang araw, nagsimula nang kumalat sa buong barangay ang masangsang na amoy. At para nga matuldukan na ang misteryo ng mabahong amoy, hinanap ng mga residente kung saan ito nanggagaling. At itinuro sila ng kanilang mga ilong sa ilalim ng bahay ni Warlita. At nang tanungin ng isang kapitbahay ang anak ni Warlita na si Mark tungkol sa mabahong amoy, sumagot ang binata at sinabing ang amoy ay nagmumula lamang sa patay na pusa. Subalit walang kamalay-malay ang mga kapitbahay na si Mark pala ang suspect sa krimen. Gayunpaman, hindi naniwala ang mga kapitbahay ni Mark at nagsimula silang magduda kung nagsasabi ito ng totoo. Sunod na ginawa ng kapitbahay ni Warlita ay kinausap nila ang ina ng biktima at ang lola ni Mark para bigyan sila ng permisyon na silipin ang bahay habang wala doon si Mark. At nang silipin ng mga kapitbahay ni Warlita ang ilalim ng bahay ng biktima,
Sila ay napaatras na lamang nang nakita nila ang tila isang parte ng katawan at ito nga ay ang binti ng biktima. At dito na nga nagpasya ang mga kapitbahay na tumawag ng mga pulis. Ayon sa isang kapitbahay na malapit sa pamilya ni Warlita, si Mark ay lumaki sa piling at poder ng kanyang lola. Si Warlita kasi ay pinili na maging isang overseas Filipino worker o OFW sa Kuwait para maitaguyod ang kanyang pamilya. Kaya naman magmula noon, ang lola na ni Mark ang nagpalaki sa binata. At makalipas ang ilang taon, umuwi na sa Pilipinas si Warlita. At dahil nga hindi nakasama ni Mark ang kanyang ina ng matagal na panahon, tila malayo ang loob ni Mark sa kanyang nanay. Pero sa kabila nun, tumira na sa iisang bahay sina Warlita at Mark. Pero umasa si Warlita na makalaunan ay makukuha din niya ang loob ng kanyang anak. Ngunit kabaliktaran ang nangyari at hindi naging maayos ang relasyon ng mag-ina. Ayon pa sa kapitbahay ni Warlita, may pagkakataon na nag-aaway ang sospek at biktima. Sa sobrang galit ni Warlita sa kanyang sariling anak, itinapon umano ng babae ang mga damit ni Mark sa labas ng bahay at pinalayas pa si Mark. Nagulat nga ang mga nakarinig na kapitbahay na pinagbabantaan na ni Mark ang kanyang ina at sinabing papatayin niya si Warlita. Sinabi din ng kapitbahay na may pagkakataon naman na inaaway sila ni Mark. Mayroon daw kasi umanong pagkakataon na hindi kumakain ang binata ng ilang araw dahil hindi siya binibigyan ng pagkain ng sarili niyang nanay. Sa huli, sinabi nga ng mga kapitbahay na tingin niya, masama ang loob ni Mark kay Warlita kaya niya nagawang patayin ang sarili niyang ina. Ayon naman sa iba pang mga kapitbahay, napansin nila na kulang talaga sa disiplina ang binata. At kalaunan nga, ang sospek na si Mark ay agad namang sumuko sa mga pulis at dito nga ay inilahad ng binata kung bakit niya pinatay ang kanyang nanay. Ayon sa spot report ng Misamis Occidental Police, August 15, 2025 bandang alas 6 ng gabi, nang umuwi si Mark sa kanilang bahay kung saan niya dinatnan si Warlita. Humingi si Mark ng pagkain sa kanyang nanay ngunit hindi siya binigyan ng biktima. At sa galit umano ni Mark, binuhos niya ang kanyang buong lakas at sinuntok ang kanyang ina. At hindi pa doon natapos ang lahat. Dahil bigla na lamang inintog ng sospek ang biktima sa matigas ng bagay. At dito na nga tuluyan na wala ng malay si Warlita. Gamit ang cellophane, binalot ni Mark ang sarili niyang nanay. Pagkatapos ay dinala ni Mark ang kanyang nanay sa tambakan nila ng gamit sa baba ng kanilang bahay. Muling bumalik sa itaas ng bahay si Mark para linisin ang pinangyarihan ng krimen. At bandang alas 7 nga ng gabi, nang umulis si Mark sa kanilang bahay. Ang buong komunidad nga ng Northern Poblasyon ay mariin na kinondena ang pangyayari. Hindi nila inakala na dahil lamang sa simpleng bagay na hindi nakuha ni Mark, nagawa niyang tapusin ang buhay ng kanyang ina. Samantala, sa opisyal na Facebook page ni Plaridel Mayor Gadwin Handumon, nagpaabot siya ng kanyang pakikiramay at panalangin para sa pamilya ng biktima. Sinabi din ng alkalde na ang trahedya ay isang paalala kung gaano kahalaga ang pagkakaisa at malasakit sa bawat pamilya, lalo na sa panahon ng pagsubok. Ayon naman sa ating batas, ang ginawang pagpatay ni Mark sa kanyang ina ay tinatawag na parricide. Ang parricide ay isang matinding uri ng krimen kung saan pinatay ng isang tao ang kanyang magulang, asawa o iba pang kamag-anak. Sa Pilipinas, ito ay isa sa pinakamabigat na kaso sa ilalim ng Revised Penal Code at may kaakibat na habang buhay na pagkakakulong. Bukod sa legal na bigat nito, ang parricide ay nagdudulot din ng matinding emosyonal at psychological na trauma hindi lamang sa pamilya kundi sa buong komunidad. Pero kung ating babalikan ang suspect na si Mark, siya ay isang 15 anyos na binata kaya hindi siya ikinulong kahit umamin na siya na pinatay niya si Warlita. Ayon sa ating batas na tinatawag na Republic Act No. 9344 o mas kilala bilang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, ang batas ay akda ng senador na si Kiko Pangilinan. Ayon sa ating batas, ang mga bata na may edad na mas mababa sa 15 anyos ay hindi saklaw ng kahit anong kriminal na pananagutan kahit pa ang pinakamabigat na krimen ang kanilang nagawa. Ibig sabihin, hindi makukulong ang suspect na mas mababa ang edad sa 15 years old.
kahit pa sila ay pumatay sa pinaka-rumal-dumal na paraan tulad nga ng ginawa ni Mark sa kanyang nanay. Ang mga 15 years old hanggang 18 years old naman na suspect na gumawa ng krimen pero napatunayang kumilos ng walang pag-unawa o discernment ay maaring hindi din maging saklaw sa kriminal na pananagutan. Ayon sa batas, kung ang isang bata ay nakagawa ng krimen kahit na gaano pa ito katindi at wala pa itong 18 years old, kinukonsidera nila ito bilang child in conflict with the law under suspended sentence. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng ipasok sa kulungan at kailangan muna silang manatili sa DSWD. Sa ilalim nga ng pangangalaga ng DSWD, nasisigurado na naproproteksyonan ang menor de edad na suspect ayon sa ating batas dahil nga sa kanilang edad. Sapagkat ayon sa Republic Act No. 9344, gusto ng batas na bigyan ang kabataan ng tsansa na ma-rehabilitate sa harip na palusahan sila ng pagkakulong. Sinasabi din na ang mga menor de edad ay hindi pa fully formed at naniniwala ang ating batas na kaya pa nilang magbago o matuto mula sa krimen na kanilang ginawa. At kamakailan lamang naging mainit na usapin muli ang hinggil sa juvenile justice law at umabot pa nga ito sa Senado. Nagpanukala na si Senador Robin Padilla na ibaba sa 10 years old ang edad ng bata na pwedeng panugutin sa batas. Ayon kay Senator Robin Padilla, ang mga bata na may edad 10 years old hanggang 17 years old na gumagawa ng mga heinous crime gaya ng murder at pananamantala ay hindi na dapat maging exempted sa batas. At dapat silang parusahan tulad ng parusa ng isang taong nasa legal na edad. Sinabi pa ng senador na wala siyang nakikitang mali sa batas na ginawa ng Senator Pangilinan, pero para sa kanya, hindi na naaangkop ang edad na nasa batas at dapat na itong baguhin. Dahil nga sa panahon ngayon, pabatanan ng pabata ang gumagawa ng mga hindi makataong krimen sa kanilang kapwa. Pero ayon naman sa may akda ng batas na si Senator Pangilinan, hindi totoo ang mga kumakalat online na nagsasabing porket menor de edad ay malaya na mula sa krimen na kanilang ginawa. Ayon sa senador, gumagana ang batas at napapanagot ang batang sospek subalit sa paraan na hindi sinasara ang kanilang kinabukasan habang itinutuwid ang kanilang pagkakamali. Sinabi din niya na hindi pag-amyenda ang kailangan ng juvenile justice law. Ang dapat daw ayusin ay ang implementasyon ng nasabing batas. Dagdag pa ni Senator Pangilinan, dapat ayusin ang ugat ng problema at ito ay ang pinagmumulan ng mga batang nagiging sospek sa krimen. Ayon sa kanya, kadalasan ang mga batang nasasangkot sa krimen ay mga bata na galing sa mahirap at wasak na pamilya. Nagnanakaw ang isang bata dahil siya ay gutom at walang makain. Minsan naman ay nalululong sa ipinagbabawal na gamot ang kabataan dahil kulang sila sa gabay ng buong pamilya. Matapos sumuko ni Mark sa pagpatay sa kanyang sariling nanay na si Warlita, siya ay dinala sa kustodiya ng DSWD habang patuloy pa din gumugulong ang kaso. Kung ikaw ang tatanungin, dapat bang babae na ang edad ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006? Ang edad 17 years old pababa ay dapat na ring harapin ang batas at posibleng makulong kung sakasakaling nakagawa sila ng mga heinous crime katulad nga ng murder at pananamantala. Pero kung inyong matatandaan, ang suspect na pumatay sa Maguad siblings na si Janice ay kasalukuyang nakakulong kahit na pinatay niya ang magkapatid na siya ay 16 years old lamang. Dahil sila ay napatunayang guilty kahit na sila ay pumatay sa mura nilang edad. Ang pangalawa nating storya ay nangyari naman ng March 11, 2023. Nang araw na ito, nagulat ang mga residente sa isang barangay sa Bulacan nang natagpuan sa isang lugar ang isang storage box na pinagmumula ng nakakasulasok na amoy. Iba na nga ang hinala ng mga residente kaya humingi na sila ng tulong sa mga otoridad. At pagdating nga ng mga pulis, agad nilang siniyasat ang storage box. At sa loob nito, natagpuan ng mga pulis ang labi ng isang babae na hindi kaaya-aya ang itsura. Sa pagsusuri nga ng soko sa labi, ito ay nakabalot sa plastik. Napakatindi nga ng tinamong pinsala ng babae sa kanyang ulo at muka na tila nabasag. May indikasyon din na ang babae ay matagal nang patay bago ito natagpuan ng mga residente. At ayon nga sa medico legal na isinagawa sa labi, tama ng matigas na bagay sa ulo ang ikinamatay ng biktima. Walang nakita ang mga pulis na pagkakilanlan sa biktima kaya hindi nila ito agad nakilala.
Wala ding residente na taga-barangay o kalapit na lugar ang nakakilala sa babae. Pero dahil nga sa tindi ng krimen, bilis na kumalat sa balita at social media ang nangyari. Samantala sa Pasig City may isang pamilya na ilang araw nang naghahanap sa kanilang nawawalang kaanak. Ang nawawalang babae ay kinilalang si Maria Elena Estrella Vilastique, 67 years old. Ay nga sa missing person poster, huling nakita si Elena ng March 4, 2023 sa Pasig City. Ang pamilya ni Elena ay agad na bumiyahe papuntang Bulacan para tingnan ang natagpuang labi doon. At kahit halos hindi na nga makilala ang labi ng babae, sigurado ang pamilya na ito ang nawawala nilang kapatid na si Elena. Ang tanong nga sa isip ng mga kapatid ni Elena, bakit iyon sinapit ng mabait at mapagmahal na ginang? Si Elena nga ay nakilala din bilang Bibi, isang simple at masipag na nanay. Matagal ng byuda si Elena kaya simula noon siya na ang nagtaguyod sa kanyang dalawang mga anak. At bago nga nagkaroon ng isang kantin si Elena, siya ay nagtrabaho bilang telephone operator. At ang tangi lamang kasama ni Elena sa bahay niya sa Pasig ay ang bunso niyang anak na si Raymond Vilastique, 28 years old. Minsan naman nakakasama ni Elena ang anak ni Raymond na babae. Giliw na giliw si Elena kapag inaalagaan at nakakasama niya ang kanyang apo. Ay naman sa kapatid ni Elena, napakamabuting tao ng kanilang ate. Hindi daw ito kailanman nagdamot at maging sa ibang tao ay iginagalang si Elena dahil magaling siya makisama sa lahat. Kaya naman labis ang hinagpis ng mga kapatid ni Elena at sigaw nila ay hustisya. Sa pahayag nga ng kapatid ni Elena, bago natagpuan ang labi ng biktima, napansin nilang ilang araw nang hindi pumapasok sa kantin ang biktima at hindi nila ito makontak. Ay naman sa katiwala ni Elena sa bahay, March 6, 2023, dumating ang anak ni Elena na si Raymond sa bahay. Dala ang mga ingredients na ilulutong putahe ng kanyang nanay. Labis nga nagtaka ang katiwala ni Elena dahil kailanman hindi tumulong si Raymond sa pagluluto sa kanyang nanay. Hindi naman din daw kahit kailan inutusan ni Elena si Raymond na mamalengke. Kaya naman ng araw na iyon, nagtaka ang katiwala ng biktima kung talaga bang inutusan ni Elena si Raymond sa pamamalengke. At lalo pang nagduda ang babaeng katiwala nang nakita niyang kulang-kulang ang dalang sangkap ni Raymond. Dahil sa kanyang pagkakakilala kay Elena, hindi ito magpapabili ng kulang-kulang dahil sobrang detalyadong tao ng biktima. At kinabukasan nga ng March 7, 2023, hindi pa din pumasok sa kantin si Elena. Kaya naman dito na nagdesisyon ang mga kapatid ng biktima na puntahan siya sa kanyang bahay. Ngunit pagdating nila sa bahay, walang nagbukas ang pinto. Maya-maya pa dumating ang panganay na anak ni Elena. Sinabi ng babae sa kanyang mga tita na ayon umano kay Raymond, may sakit si Elena kaya hindi ito pumapasok sa kantin. Sinabi din ng anak ni Elena na hindi nawawala ang kanyang nanay dahil nakakausapan niya ito. Dagdag pa ng babae, nagpa-check up nga at nagpa-x-ray daw ang kanyang nanay dahil sa sakit nito sa ubo. Maya-maya pa dumating na si Raymond at siya ay tinanong ng kanyang mga tita kung nasaan si Elena. Sumagot naman ang lalaki at sinabing nasa mall lamang ang kanyang nanay. Gusto ngang makasigurado na magkakapatid na totoo ang sinasabi ni Raymond kaya ipinacheck nila ang kuha ng CCTV. Subalit habang pinapanood ng mga kapatid ni Elena ang CCTV, nagtaka sila dahil hindi nila nakita si Elena na lumabas ng bahay ng mga nakarang araw. Kaya naman dito na nagpa siya ang mga biktima na magpalablatter na sa police station hinggil sa pagkawala ni Elena. Sunod ay tinawagan ng mga kapatid ni Elena ang nanay ng apo ng biktima na dumadalaw kay Elena tuwing linggo. Sa babae, nang sinundo niya ang kanyang anak ng araw ng linggo ng March 4, nagtaka siya dahil ang kanyang dating boyfriend na si Raymond ang nagbukas ng pintuan. Tinanong si Raymond ang dati niyang kasintahan kung nasaan si Elena. Sinabi naman ni Raymond na umalis umano ang kanyang nanay. Muling nagtaka ang dating kasintahan ni Raymond dahil hindi ugali ni Elena na hindi mag-text kung may lakad ba ito kapag nasa bahay ang kanyang apo. Ayon pa sa dating kasintahan ni Raymond, nang sinundo niya ang kanyang anak mula sa bahay ni Elena, tila takot ang bata at hindi mapalagay. Mayroon din daw nasabi ang bata na hindi maintindihan ng kanyang nanay. Ibinunyag pa ng dating girlfriend ni Raymond na ikinuwento sa kanya ng kanyang anak na nakita mismo ng bata na paulit-ulit na sinaktan ni Raymond ang kanyang lola. At dahil nga sa impormasyon na ito, nagtungo muli ang dalawang kapatid ni Elena sa police station
at humiling na imbestigahan ng mga pulis ang anak ng biktima na si Raymond. Nagtungo nga ang mga pulis sa barangay ng bahay ni Elena at muling naghanap ng CCTV. At kalaunan napanood nga ng mga pulis ang kuha ng CCTV ng March 6 ng gabi kung saan si Raymond ay may hila-hilang isang box. Kapansin-pansin na mabigat ang box dahil nahihirapan ang lalaki na hilahin ito. Pagkatapos ay dumaan si Raymond sa isang gasolinahan kung saan nakita niya na hila-hila pa din niya ang box. At para sa dalawang kapatid ng biktima, ang dala-dalang box si Raymond ay katulad ng storage box kung saan natagpuan ang labi ni Elena. Ipinagpatuloy naman ng mga pulis ang investigasyon at pinuntahan ang bahay ng biktima. Walang tao sa bahay at wala din doon ang anak ng biktima na si Raymond. At sa bahay nga ng biktima nakita ng mga pulis ang kumot at unan na may bahid ng dugo. Malakas nga ang hinala ng mga pulis na may nangyaring krimen doon at malaki ang posibilidad na doon pinatay si Elena. At dahil nga sa mga ebidensya, itinuring ng mga pulis na main suspect sa pagkamatay ni Elena ang sarili niyang anak na si Raymond. Napanood din ng mga pulis ang CCTV ng March 8 bandang madaling araw, kung saan makikita si Raymond na naglalakad dala-dala ang isang bag at maleta. At ng March 11, 2023, natagpuan ang labi ni Elena sa Bulacan. Subalit nang aarestuhin na ng mga pulis si Raymond, hindi na nila nakita pa ang lalaki. At ng March 12, aksidenteng nakita si Raymond ng isa niyang kamag-anak sa isang mall. Kaya naman ang kamag-anak na ito ay agad na nagsumbong sa mga pulis. At ng araw din na iyon naaresto ng mga pulis si Raymond at dinala siya sa police station. Agad namang inamin ni Raymond na siya ang pumatay sa kanyang ina na si Elena. At ayon sa suspect, nagawa niya ang krimen dahil lagi siyang pinagbibintangan ni Elena na nangungupit ng pera at madalas din daw umano siyang payain ng kanyang nanay. Ayon sa salaysay ni Raymond, nang March 4 ng gabi, nagbungkay siya kay Elena na baka siya na ang pwedeng mamahala sa kantin. Subalit hindi umano pumayag ang biktima at sinabing wala siyang tiwala kay Raymond. At nang nasa kwarto na umano si Elena, sinubukan siya muling kausapin ni Raymond hinggil sa kantin. At sa pangalawang pagkakataon, tumanggi si Elena na si Raymond na ang mamahala sa kantin at pinagsalitaan umano ng masasamang salita ng biktima ang suspect. Kaya naman dito na umano tila nagdilim ang paningin ni Raymond sa kanyang nanay. At ayon kay Raymond, inamin niyang dati ay nagnakaw siya ng pera sa kanyang nanay. Ngunit iginiit ni Raymond kay Elena na siya ay nagbago na ngunit hindi naniwala ang biktima sa suspect. At habang nagtatalo ang mag-ina, kumuha si Raymond ng matigas na bagay at pinalo si Elena ng paulit-ulit. Sinabi pa ni Raymond na nasaksihan nga ng kanyang anak ang karumal-dumal na krimen na ginawa niya sa sarili niyang ina. Sinabi pa ni Raymond na nang patay na si Elena, binalat niya ang labi sa garbage plastic at pinagkasya ito sa storage box. Binalutan din daw ni Raymond ng Christmas gift wrapper ang buong box para hindi daw makita ang laman nito. Matapos iyon, sinubukan linisin ni Raymond ang kwarto na may bakas na mga dugo. At ayon nga sa salaysay ni Raymond, 2 araw muna ang pinalipas niya bago itapon ang labi ng kanyang nanay dahil nag-research muna siya ng perpektong lugar kung saan ito iiwan. At March 6 ng madaling araw nang umalis nga si Raymond sa kanilang bahay, nahila-hila ang storage box kung nasaan nga si Elena. At sa gasoline station, iniwan niya ang kanyang kotse kung saan niya sinakay ang storage box at tuluyan nang bumiyahe papuntang Bulacan. Tumigil nga si Raymond sa masukal na daan at ibinaba ang storage box sa damuhan. At 5 araw ngang nanatili doon ang labi ni Elena bago ito na-diskubri ng mga residente. Hindi naman makapaniwala ang mga kapatid ni Elena na ang kanilang pamangkin pa mismo ang pumatay sa kanilang kapatid. Sinabi nila na totoo nga ang paratang ng biktima kay Raymond. Ilang araw kasi bago ang krimen, nawalan si Elena ng 20,000 pesos. Naikwento din ng mga kapatid ni Elena na alam ng biktima na pinagnanakawan siya ng kanyang anak pero paulit-ulit pa ding pinapatawad ni Elena si Raymond. Nakarating din sa kapatid ni Elena na nagrerenta si Raymond ng mamahaling kotse para lamang ipagyabang ito sa kanyang kasintahan. Ayon pa sa mga kapatid na biktima, nagpapakilala si Raymond sa ibang tao na siya ay piloto, CEO o mayaman na negosyante. Ang katotohanan, si Raymond ay isa lamang umanong tambay na hindi kailanman tumulong sa negosyo ng kanyang ina. Kalaunan, kinasuhan si Raymond ang parasite at ikinulong.
Sa ngayon ay nananatiling nakakulong si Raymond at kapag siya ay napatunayang guilty sa pagpatay sa sarili niyang ina, si Raymond ay maaaring hatulan ng habang buhay na pagkakulong. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!